Hello! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sas Rogando Sasot, ang inyong favorite American colony traitor. Ayan. Diyos minyo, nakakaloka ang House of Representatives. Mainit na mainit ang ating usapin. Ang pag-uusapan ngayong tanghaling ito dahil ito po ay tungkol sa legalized corruption ng Philippine Congress. Legalized Corruption, Philippine Congress. Magandang tanghali po sa lahat po ng taxpayers ng mga Pilipino. Ang issue po na ito ay dapat tayong makialam dahil hindi nila pera ang kanilang ginagastos sa Kongreso. I-share nyo po ang video na ito para malaman po ng taong bayan, lalo na ng mga taxpayers mula sa pinakamaliliit na manggagawa hanggang sa CEO ng malalaking kumpanya, kung ano ang legalized corruption na nanggaganap sa Kongreso at lahat sila ay nagsasabuatan. So kung may kilala po kayong ibang taxpayer sa buhay ninyo, i-share nyo lamang ang video na ito sa kanila. Panoorin nyo po, i-discuss nyo po ito sa hapagkainan, sa inuman, sa party, at sa iba't ibang pamamaraan. Dahil hindi po ito pag-uusapan ng mainstream media dahil sila po ay nakikinabang din sa legalized corruption na ito ng Kongreso. Kailangan itong paulit-ulit na pag-usapan hanggang ito ay tumatak. Bibigyan ko lang kayo ng kaunting side note. Ako po'y nangihingi, okay, ng proposed 2024 budget ng Kongreso para malaman po natin kung ilang bilyon po sa 2024 ang mapapasailalim na naman sa legalized corruption ng Kongreso. Hindi po ito nakapubliko pa. Nakakapagtaka kung magkano ang gustong budget ng Kongreso na for sure ay mapapasama sa kanilang legalized corruption. Makinig po ang lahat mula ordinaryong manggagawa at malalaking CEO. Bakit ito legalized corruption? Bibigyan ko kayo ng maiksing kwento. Okay? Sa hindi nyo po alam, ang Kongreso po ng Pilipinas ay nagpasa po ito ng tinatawag na Concurrent Resolution number 10 noong 15th Congress. Okay? Ito po ay pinasa noong 25th of July 2011. Okay? Ngayon, dahil concurrent resolution po ito, dapat ito ay may pagsasang-ayunan po ito ng House of Representatives at Congress. So, kaya makikita nyo dito, ang concurrent resolution na ito ay adopted by the Senate and the House of Representatives on August 24, 2011 para sa Senate at para sa House of Representatives February 1, 2012. Ayan. So, ano bang nilalaman po ng resolution na ito? Okay. Ito pang title, no? Maintaining the prevailing system of accounting and liquidation of the respective budgetary allocation of each member of the Senate and the House of Representatives as classified. So anong ibig sabihin po niyan? Okay? Yung resolution po, gusto lang niyang i-maintain. Ibig sabihin, bago 15th Congress for the longest time in our political history. Napakahabang panahon. Okay? Ang accounting at liquidation ng bawat isang miyembro ng Senado at House of Representatives ay classified. Ibig sabihin, hindi po ito publicly available. Classified. Okay? At ang dahilan kung bakit nila gusto ito ay makikita natin, okay? Makikita natin sa sponsorship speech noon ni Senator Lacson. Okay.
Okay, so ito ang sponsorship ni Senator Lacson noon. Okay, ito po ay journal. Okay, journal po ito ng Senado na may date na Wednesday, August 24, 2011. Okay, so ang sabi niya, kaya daw dapat itong gawing classified kasi daw delicate nature ang kanilang mga ginagawa. Delikado daw, okay? Sa mga gusto pong magtanong, okay? Nagbotohan po ang Senado noon, 15th Congress ito, 2011, at wala pong nag-object na senador. Okay? Ganon din po sa House, no? Sa House of Representatives din po ay walang nag-object. Ito po yung record niyan. Okay? Makikita nyo, Wednesday, February 1, 2012, ang nag-introduce nung resolution, okay, ay si Representative Binay, at tinanong ni Deputy Speaker, Representative Garcia, is there any objection? Silence. So, ibig sabihin po niyan, okay sa lahat ng kongresista at senador na classified ang liquidation at accounting ng allocation ng bawat isang congressman at senador. So, ibig sabihin, yung tinatawag po nilang MOOE or Maintenance Maintenance Operations and Other Expenditures, MOOE. Okay? Billion po yan. For this year, ang Kongreso, ang MOOE ay 13 billion. Ang Senado, it's 3.2 billion. So, there is an 18 billion na pera ninyo, ng taxpayers, ng taong bayan, na classified ang accounting at liquidation. Okay. So, sabi nila, nililiquidate naman daw yan. Okay. Tama. Pero ang sistema po ng liquidation nila, okay, ang sistema ng liquidation po nila, ayon na rin sa concurrent resolution number 10, ay liquidation by way of certification duly signed by each senator and member of the House of Representatives, that such amounts allocated to each member of Congress as part of their maintenance and other operating expenses, MOOE, were utilized or expended in the performance of their legislative functions. So, anong ibig sabihin po niya ng liquidation by way of certification? Halimbawa, si Congressman X, ang kanyang MOOE ay 20 million. Ano ang required kay Congressman X? Certification lang, mga friends, na itong 20 million na ito ay ginastos niya sa MOOE. That's it. Kaya pag nag-audit, ang makikita lang ay yung mga certification. Wala po kayong hindi po required ang resibo. Okay? Bakit ayaw nila ng resibo? Babalikan natin yung speech ni Lacson, okay, na kinatigan, ibig sabihin, all senators agreed with it, no, noon. Ang kanyang rason ay, eto, bakit daw certification na lang? Kasi daw, it is also incumbent upon the Commission to understand that to impose a more rigid requirement on Congress will be too burdensome, that it may hamper members of Congress in performing their legislative duties. Ibig sabihin, pag rigid daw ang requirement, masyado daw itong mabigat para sa mga senador at congressman. At kung rigid daw ang requirement ng liquidation, baka hindi na raw makapagtrabaho ang mga senador at congressman.